Kamusta po tayong lahat? Isa pong napakagandang umaga sa inyong lahat. Nakakatawa po na tayo ay magkakaroon ng pagkakataon na magkasama-sama upang papurihan ang ating Panginoon. Though virtual, salamat sa kanyang provision dahil tayo po ay nakikita-kita sa ganitong paraan. Salamat din sa, praise the Lord, sa mga news na meron tayo ngayon dahil dumating na po ang mga vaccines dito sa Pilipinas. Marami pong matutulungan ito, marami pong mapoproteksyonan, and maraming magiging safe. At nawa, with God's grace and help, ay makabalik tayo sa ating mga kanya-kanyang pamumuhay at makabalik sa mga trabaho, makapiling ang ating mga mahal sa buhay, mayakap ang ating mga relatives, ang ating mga family, na na-miss nating lahat-lahat. Mayakap at makita natin ang ating mga kaibigan, makapag-celebrate with them, mag-enjoy ng kanilang presensya. At sana po ay magkasama-sama ulit tayo sa ating bahay panambahan at sama-samang magbigay papuri sa ating Panginoon. One day soon, I'm looking forward to that. Though we experience yung mga bad times, but I see that because of God's steadfast love, the good times are coming. And we praise the Lord in good times and in bad times. Sa ating pong pagsisimula, yan po ang ating isipin sa ating silent meditation. Sumandali po tayong manahimik upang isipin kung gaano ka-sovereign and in control ang ating Panginoon in any situation sa ating mga buhay. Though we experience difficulty, we are waiting on something, praying for something, requesting God for something, about our health, about our situation, about our relationships, sa trabaho, anything. We just lift it up to the Lord. We release it. We give it to Him before His throne. And we just continue to trust Him. Yan po ang ating gawin sa ating moment of silence. Para po sa ating call to worship, ito po ay matatagpuan sa Psalm 93, verses 1 to 5. Basahin po natin. The Lord reigns. He is robed in majesty. The Lord is robed in majesty and is armed with strength. The world is firmly established. It cannot be moved. Your throne was established long ago. You are from all eternity. The seas have lifted up, O Lord. The seas have lifted up their voices. The seas have lifted up their pounding waves. Mightier than the thunder of the great waters, mightier than the breakers of the sea. The Lord on high is mighty. Your statues stand firm. Holiness adorns your house for endless days, O Lord. Thanks be to God for the reading of His word. Tayo pong lahat ay yumuko para po sa ating pambungad na panalangin. Ihanda po natin ang ating mga sarili sa presensya ng ating Panginoon. Dear God in heaven, we come to you as we are. Salamat, Panginoon, sa umagang ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat sa kalakasan. Salamat, Panginoon, dahil maari po kaming lumapit sa inyo any time of the day. Lord, we present ourselves to you this morning. We want to worship you and give you the highest praise, Panginoon. Father in heaven, sa paglapit po namin ito, nawa, Panginoon, ang
Humihingi po kami ng pagpapatawad ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sa inyo, Panginoong Diyos. We are not deserving of your love, but Lord, because of your great love, you covered us and you allowed us through the blood of Jesus to come before your presence, to worship you, to be with you, to commune with you, and to enjoy your presence. Salamat, Panginoong Diyos, sa maraming blessings na ipinagkaloob mo po sa amin. Maraming pong salamat sa aming mga pamilya na nakasama namin. Maraming salamat, Panginoon, sa proteksyon na ibinibigay mo sa bawat isa sa amin, sa bawat isang pamilya na miyembro ng Family Christian Fellowship. Panginoong Diyos, itinataas po namin ang aming pagsamba, ang aming pong service, every part of it sa umagang ito. Because, dear God, we expect that you will meet us sa pagkakataong ito, Panginoong Diyos. Wala po kaming ibang hiling, dear God, kung hindi ang maramdaman ang presensya mo sa aming buhay, Panginoon. Sapagkat sa iyo lamang po kami makakasumpong ng kasagutan sa aming mga panalangin, makakasumpong ng comfort, ng peace sa lahat ng sitwasyon na nangyayari sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming bansa, Panginoon, sa buong mundo. Ikaw, Panginoon, ang humahawak ng lahat, Panginoon, sa aming mga buhay. You hold us in the palm of your hand and you are the sovereign God. And as God's children, we can rest in your sovereignty and trust that through you, everything will be good, everything will be fine, everything will be put into the proper places, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil sinasamahan mo kami even in the good times and in the bad times, Panginoon. Ikaw ang aming kapiling, ikaw ang aming kalakasan. You are our refuge and our help in times of trouble, Panginoong Diyos. Dear God, when we experience difficulty, help us to trust in you. When we experience impatience, Lord, and sometimes, dear God, we forget that you are bigger than our problems. Help us, Lord, to focus on you and trust in your sovereignty, dear God. Na sa kamay mo, Panginoon, ang lahat po ay mapapanuto, na ang lahat po ay magkakaroon ng kabuluhan, ang lahat po ay maisa sa ayos. Kayo na pong bahala sa aming gobyerno, kayo na pong bahala sa aming mga pamilya, sa Family Christian Fellowship. Thank you for sustaining us, dear God. Ang lahat pong ito, Panginoon, ay dinadalangin namin sa inyo ng may papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Good morning, FCF! Papurihan po natin ang ating Panginoon at sambahin siya ngayong umaga. Let's sing, Draw Me Close to You. Draw me close to you. Never let me go.
nagpapasalamat kami. Salamat Lord sa paggabi mo sa amin. Sa panahon na to, Panginoon, kahit patuloy yung pandemic, Lord, nagpapasalamat kami. Umaapaw pa rin yung mga biyaya mo, Panginoon. Yung protection mo, yung pag-iingat mo sa aming mga kalusugan, Panginoon, nagpapasalamat kami. At lalo-lalo na, salamat sa oras, Panginoon, na binigay mo sa amin. At handa kami, Panginoon, iaalay yung oras na to para sambahin ang iyong napakabanal na pangalan, Panginoon. Salamat, Lord, sa lahat ng biyaya, sa lahat ng talento na pinagkakalob namin, Panginoon. Umaapaw ang lahat ng to, Lord, at alam namin hindi sapat yung salitang pasasalamat, Panginoon, para pasalamatan ka. Kaya, Lord, lahat ng meron kami, lahat ng talents, lahat ng biyaya, Panginoon, ay binabalik namin sa inyo lamang, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ingatan niyo po kami sa buong araw, sa buong linggong darating, Panginoon, at binabalik namin lahat ng kapurihan at salamat sa inyo lamang po. Sa magtabi sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Para po sa ating scripture reading, ito po ay matatagpuan sa Joshua chapter 7. Babasahin ko po siya sa New International Version. Achan's sin. But the Israelites acted unfaithfully in regard to the devoted things. Achan, son of Carmi, the son of Zimri, the son of Zerah, the tribe of Judah, took some of them. So the Lord's anger burned against Israel. Now Joshua sent men from Jericho to Ai, which is near Beth-aven, to the east of Bethel, and told them, "Go up and spy out the region." So the men went up and spied out Ai. Verse 3. When they returned to Joshua, they said, "Not all the people will have to go up against Ai. Send 2,000 or 3,000 men to take it, and do not weary all the people, for only a few men are there." So about 3,000 men went up, but they were routed by the men of Ai, who killed about 36 of them. They chased the Israelites from the city gate as far as the stone quarries, and struck them down on the slopes. At this, the hearts of the people melted and became like water. Verse 6. Then Joshua tore his clothes and fell down to the ground before the ark of the Lord, remaining there till evening. The elders of Israel did the same and sprinkled dust on their heads. And Joshua said, "Ah, sovereign Lord, why did you ever bring this people across the Jordan to deliver us into the hands of the Amorites to destroy us? If only we had been content to stay on the other side of the Jordan. O Lord, what can I say now that Israel has been routed by its enemies?" Verse 9. The Canaanites and the other people of the country will hear about this, and they will surround us and wipe out our name from the earth. What then will you do for your own great name? The Lord said to Joshua, "Stand up. What are you doing down on your face? Israel has sinned. They have violated my covenant, which I commanded them to keep. They have taken some of the devoted things. They have stolen. They have lied. They have put them with their own possessions." Verse 12. That is why the Israelites cannot stand against their enemies. They turn their backs and run because they have been made liable to destruction. I will not be with you anymore unless you destroy whatever among you is devoted to destruction. Verse 13. Go, consecrate the people. Tell them, "Consecrate yourselves in preparation for tomorrow, for this is what the Lord, the God of Israel, says. That which is devoted is among you, O Israel. You cannot stand against your enemies until you remove it. In the morning, present yourselves tribe by tribe. The tribe that the Lord takes shall come forward, clan by clan. The clan that the Lord takes shall come forward, family by family. And the family that the Lord takes shall come forward, man by man. He
who is caught with the devoted things shall be destroyed by fire, along with all that belongs to him. He has violated the covenant of the Lord and has done this disgraceful thing in Israel. Early in the morning, Joshua had Israel come forward by tribes, and Judah was taken. The clans of Judah came forward, and he took the Zeharites. He had the clan of the Zeharites come forward by families, and Zimri was taken. Joshua and his family come forward man by man, and Achan, son of Carmi, the son of Zimri, the son of Zerah of the tribe of Judah, was taken. Then Joshua said to Achan, "My son, give glory to the Lord, the God of Israel, and give him the praise. Tell me what you have done. Do not hide it from me." Achan replied, "It is true. I have sinned against the Lord, the God of Israel. This is what I have done. When I saw in the plunder a beautiful robe from Babylonia, 200 shekels of silver, and a wedge of gold weighing 50 shekels, I coveted them and took them. They are hidden in the ground inside my tent with the silver underneath." So Joshua sent messengers, and they ran to the tent, and there it was, hidden in the tent with the silver underneath. Verse 23. They took the things from the tent, brought them to Joshua and all the Israelites, and spread them out before the Lord. Then Joshua, together with all Israel, took Achan son of Zerah, the silver, the robe, the gold wedge, his sons and daughters, his cattle, donkeys, and sheep, his tent, and all that he had, to the valley of Achor. Joshua said, "Why have you brought this trouble on us? The Lord will bring trouble on you today." Then all Israel stoned him, and after they had stoned the rest, they burned them. Verse 26. Over Achan they heaped up a large pile of rocks, which remains to this day. Then the Lord turned from his fierce anger. Therefore that place has been called the Valley of Achor ever since. Thanks be to God for the reading of His Word. Magandang umaga muli mga kapatid at kaibigan. Nandito naman tayo sa isa pang linggo upang magsamba sa Panginoon at makinig sa Kanyang salita. Tayo'y manalangin muna. Panginoong Diyos, aming Ama, salamat po sa pagkakataong ito na makarinig kami muli sa iyong salita. Salamat po sa iyong banal na Espiritu na siyang magturo sa amin tungkol sa iyong katotohanan at siya po ang bubukas sa aming mga puso't isipan upang marinig namin, Panginoon, ang iyong mensahe sa araw na ito. Salamat po muli na tinipon niyo kami upang magsamba sa inyo at upang papurihan at pasalamatan kayo sa inyong kagandahang loob at sa katapatan ninyo sa bawat isa sa amin. Samahan niyo muli kami, Panginoon, sa aming pagpakinig ng iyong salita at naway tulungan niyo kami, Panginoon, na maging masigasig sa pagpakinig at lalo na sa pagsunod nito. Samahan niyo po ako, Panginoon, puspusin niyo ako ng iyong banal na Espiritu upang ang aking sasabihin ay kasiyasiya sa inyo at ayon sa inyong kalooban. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang paksa ng kasalanan ay hindi kalimitan ayaw nating pag-usapan, lalo na sa publiko. Kung pinag-uusapan man ito ay pabulong-bulong lamang. May malaking kahihiyan at parang nakakatakot pag-usapan ang kasalanan. Subalit, walang
hihigit pa na nagdadala ng kahinaan o ng pagkatalo sa buhay ng isang Kristiyano o sa buhay ng isang iglesia, kundi ang kasalanan. Lahat tayo nag-struggle sa kasalanan at kung minsan tayo ay natalo nito at nahulog sa kasalanan. Sin dishonors God and brings defeat to the people of God. Ang ikapitong kapitulo sa aklat ni Josue ay nagdadala sa atin or tinuturo sa atin yung tinatawag nating seriousness of sin at ang kabigatan ng kasalanan at ang epekto nito sa komunidad. Pero ito rin nagtuturo sa atin kung paano natin harapin ang kasalanan kung ito'y darating at talagang darating siya. At kung paano tayo mapalaya sa kasalanan at makaranas ng pagtagumpay. Yung isang commentator nagsabi, the whole matter of victory and defeat in the spiritual life of a nation and of an individual is the essence of this story. Itong story ng chapter 7. So ang unang mapapansin natin dito sa kapitulong ito ay yung kasalanan ay nagdadala ng pagkatalo. Sin brings defeat. Israel has just experienced an amazing victory in Jericho. At ang pagkapanalong ito ay dulot ng kanilang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, pagsunod sa kanyang utos. At kaiba-iba ang paraan na ginamit ng Diyos upang mapuksa nila ang Jericho. Jericho seemingly was an impregnable city. Nakita natin nung nakarang linggo yung makapal niyang mga walls at mahirap talaga siya pasukin. But by obeying the Lord and following His plan, Israel was able to conquer Jericho. Ang Diyos mismo ang nagdala ng tagumpay na ito. Now again, it is good strategy, lalo na military strategy, na habang nangihina pa ang mga kaaway at habang sila ay natatakot pa, na ipagpatuloy ang momentum ng pagkapanalo nila doon sa Jericho. Strike while the iron is hot. Eka nga. And so, yun ang ginawa ni Josue at ng mga Israelita. Nagpadala si Josue ng 2 taong upang tiktikan, magmamasid sa Ai, isang maliit lamang na syudad sa tuktok ng Tagaytay. Ito ay nagsilbing entrance o parang guard sa pagpasok sa Bethel at yung surrounding hill country. So, kailangan nilang pasukin muna ang Ai bago sila makaakyat sa hill country at patuloy na i-conquer yung promise la ang Kanaan. So, sinabi dito na ang mga espiya ay nag-report at sinabi nila na kakaunti lamang ang nakatira doon at hindi na kailangan na ang buong hukbo ang umakyat. Sabi nila na kailangan lamang ng 2,000 o 3,000 mga tao. Sapat na yon. Kaya nagsugo si Joshua ng 3,000 sundalo. At mabasa natin dito sa verse 4 and 5 na umahon mula sa bayan ang mga 3,000 lalaki at sila'y nagtakbuhan sa harapan ng mga lalaki sa Ai. So inisip nila, madali lang ito. Pero
nung pumasok na sila, ay nagtakbuhan sila at sinabi dito 36 na mga lalaki ang namatay. Anong nangyari? Anong dahilan ng pagkatalo na ito? Sinabi din ng isang writer, first, there was the thrill of victory, but now the agony of defeat. Verse 1 tells us why. Bakit? At itong verse 1 ay parang sa isa pang storya, parang synopsis, parang summary. At makita natin dito na ito ay nag-umpisa sa salitang ngunit. So, ito ay parang signal sa mga nagbabasa na may kakaibang pangyayari ito. Mayroong contrast sa kwentong ito. But the Israelites were unfaithful in regard to the devoted things. They broke faith in regard to the devoted things. At ang identity ng nagkasala, ng offender, ay sinabi dito si Akan. And at ang kanyang ginawa ay kinuha niya ang mga bagay na itinalagang mga bagay na bawal kunin. At dagdag pa dito, sinabi yung reaksyon ng Panginoon. Ang Panginoon ay nagningas laban sa mga anak ni Israel. Nagalit ang Panginoon dahil nilabag nila ang kanyang utos tungkol sa mga itinalagang bagay. So itong break faith, galing ito sa Numbers, chapter 5, verse 12. At ito ay ginagamit sa unfaithfulness sa pag-aasawa, marital unfaithfulness. Kaya ito ay isang figure of speech for unfaithfulness to God. Mas maintindihan natin ang pangyayari dito kung balikan natin yung tinatawag na devoted things or ban, or itong tinasabi na itinalagang bagay, mga bagay na bawal nilang kunin sapagkat ito ay itinalaga para sa Diyos. Ito ay itinalaga as an offering to God, at ang offering na ito ay it is for destruction. Alalahanin natin na ang Israel ay theocracy, directly ruled by God. So ang pinapagawa sa kanila ay hindi pangkaraniwan, hindi ginagawa ng kung sino mang bayan or bansa, kundi ang Israel lamang, sapagkat ang Israel ay nagpe-perform ng isang religious service to God. Sila ay maging instrumento ng Diyos sa kanyang paghuhukom sa mga bansa na nasa Kanaan. Maalala ninyo na sinabing 400 years nagtiis ang Panginoon sa mga karumal-dumal na ginagawa nila sa mga kasalanan ng lupain na ito. Meron tayong kasabihan na kapag puno na ang salop ay kinakalos. So, ito ang ginagawa ng Diyos. Puno na ang salop at kailangan ng ikalos. So, ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng ban or yung devoted things, itong mga itinalagang bagay. Pero mayroon pang isang dahilan kung bakit pinag-uutos ito ng Diyos, at ito ay para sa kanilang proteksyon, for the protection of Israel. Anything which might endanger the religious life of the community of Israel was put out of harm's way by destroying it utterly. So mga bagay doon na ginagamit nila sa kanilang worship ay or mga precious things like gold, silver, ito ay itinalaga ang mga bagay, at yun ay yung mga precious metals dadalhin sa tabernacle, at yung lahat, mga tao, mga bagay ay lilipulin or papatayin. So ito ang
tungkol sa devoted things. And Israel, it says here, broke faith with God. So the cause of Israel's sin is, or the cause of Israel's defeat is sin. Israel has sinned. Verse 11 says, nagkasala ang Israel. Yan ang dahilan kung bakit sila ay natalo. Nilabag nila ang tipan ng aking inuutos, sabi ng Panginoon. Sila'y kumuha sa mga itinalagang bagay, sila'y nagnakaw, nagsinungaling, at inilagay ang mga iyon sa kanilang sariling daladalahan. Kaya't ang mga anak ni Israel ay hindi makakatagal sa harapan ng kanilang mga kaaway. Sila'y tumalikod sa harapan ng kanilang mga kaaway, sapagkat sila'y naging bagay para sa pagkawasak. So ano ang matutunan natin sa puntong ito? Again, let me quote someone, sabi niya, "We are never in greater danger than right after we have won a great victory." So we are most vulnerable to defeat in the moments of apparent success. Yung pagkapanalo, yung tagumpay, can make us complacent. No? Maging kontento, magtiwala sa sarili, at maging proud. Kung tayo ay nag-struggle, tayo ay naglalaban sa kahinaan, or tayo ay nangihina, or tayo ay nahihirapan, we are more dependent on the Lord. Palaging tayong tumatawag sa Panginoon at tayo'y lumalapit sa Panginoon. Subalit, when everything is smooth, when everything is going well, we tend to call on God less. Yun ang panganib dito, na kung sa punto ng pagkapanalo at ng tagumpay ay makakalimutan natin ang Panginoon. Nung pinag-isipan ng Israel ni Joshua at ng Israel kung paano lusubin ang Ai, siguro sinabi nila sa kanilang sarili, kaya namin ito, madali lamang ito. Nakalimutan nila na ang kanilang tagumpay doon sa Jericho was a total faith effort. It was brought about by God and their obedience to God. Ang sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 10, verse 12, "So if you think you are standing firm, be careful that you don't fall." Sin keeps us away from God's presence and blessings and brings defeat. Ito ang sinabi ni David sa Psalm 66, verse 18. "If I had cherished sin in my heart, the Lord would not have listened." So yun ang mangyayari. If there is sin, then it will bring defeat and it will bring us down. Pangalawang makikita natin dito sa kwentong ito ay the sin of one has profound effect on the whole community. The sin of one has profound effect on the whole community. Israel broke faith. Israel has sinned. Yet, ang nagkasala dito ay si Achan, isang individual. Achan took some of the devoted things. So, mayroong parang paglalaro dito between sa kasalanan ni Achan at ang kasalanan ng Israel. Ang kasalanan ng isang tao ay nakaapekto sa buong komunidad. The sin of one man made the whole community guilty. Israel was a covenant community. So, tinitingnan sila ng Diyos bilang isang unit, isang bansa. They exist
yung tinatawag nating incorporate solidarity. So the individual is part of a bigger community. So sin not only affects the individual offender, but also the larger community of which he is a part of. We do not simply exist as individuals. Hindi lang tayo basta-basta mga individual. We are persons in community. Ang simbahan or ang iglesia ay hindi lang yung pinagtipon-tipon ang mga individual na miyembro. Pero ang iglesia ay isang community, isang bayan. So whether we like it or not, we affect each other for good or ill. Yun ang epekto ng isa't isa sa atin dahil tayo ay isang community. Sabi nga ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 5 verse 6, a little yeast leavens the whole batch of dough. Kaunti lamang kailangan na yeast upang magpaalsa sa tinapay. Kaya hindi maaring maging indifferent or ipagkibit-balikat na lang natin or ipagkawalang bahala na lang natin kung may kasalanan sa loob ng iglesia, kung ang isang miyembro ay nagkasala. Meron din tayong kasabihan, ang sakit ng kalingkingan ay dama ng buong katawan. So, yung kalingkingan, maliit lang na parte ng ating katawan. Pero kung may sugat ito or kung infected ito, it affects the whole body. So lalo na kung ang nagkasala ay isang leader, isang hinlalaki. At yun nga ang nangyari recently, o hindi lang recently, pero yung balita na si Ravi Zacharias Halimbawa, isang famous at magaling na Christian apologist. Pero he led a life of sin or sexual misconduct. So, malaki ang epekto nito. Nalungkot tayo at medyo nakakahiya na isang leader, isang famous at popular na apologist, Christian apologist, ay ganun palang klaseng buhay meron siya. So the sin of one has a profound effect on the whole community. Kaya ang trouble, pagkaguluhan, yung pagkamahina, yung walang kapangyarihan, or pagkatalo, or kahit na yung karamdaman, ay maaring mga simptoma sa isa pang mas malalim na malady or isang sakit. At yung ay ang kasalanan. So yun sinabi natin kanina, if I have cherished sin in my heart, the Lord will not heard of me. In Psalm 38 verse 3 to 8, mababasa natin doon na sinabi ng mga awit na kung hindi ko i-confess ang aking kasalanan, ay ang buong katawan niya ang magsasuffer. No? Magkaroon ng karamdaman dahil sa kasalanan. Sa Isaiah 59 verse 1 and 2, sinabi din dito that your sin has made a separation between you and God. So humihiwalay ang kasalanan sa atin sa presensya ng Diyos. Pangatlo na makita natin dito sa ating kwento sa chapter 7 is that sin dishonors God and invites His judgment. Sin dishonors God and invites His judgment. Mabasa natin sa verse 1 kanina that God's reaction ay nagalit siya. God burned with anger against Israel. Alam natin na banal ang Diyos at hindi maaring itolerate niya ang kasalanan. Maalala ninyo nung tayo ay tinalakay natin ang Habakuk. Babasa natin doon sa Habakuk chapter 1 verse 13. Your eyes are too pure to look
on evil. You cannot tolerate wrongdoing. So, itong galit or puot ng Diyos laban sa kasalanan dito ng Israel, ay makita natin, ma-measure natin ito sa kaniyang sinabi tungkol sa Israel. Sabi niya sa verse 12 na ang Israel ay maging kagaya din sa mga bagay na itinalaga, devoted for destruction. So yun ang mangyayari sa kanila. They have become devoted for destruction. They have become contaminated. They have been infected. Kaya as a consequence, binalaan sila ng Diyos na He will withdraw His presence. Hindi ko na kayo sasamahan at hindi ko na kayo tutulungan unless you destroy whatever among you is devoted for destruction. So, makikita natin dito sa buong aklat ni Josue na ang isa sa mga essential or mga crucial na bagay na makikita natin dito ay yung presensya ni Yahweh sa Israel. So, kapag ang Panginoon ay mag-withdraw ng kanyang presence sa kanila, ito ay talagang malaking bagay. Dito sa verse 9, mababasa natin na bilang bahagi sa paghinagpis sa panaghoy ni Joshua, mabasa natin dito kung paano sila ay nagpatirapa, nilagyan nila ng abo ang kanilang ulo bilang tinatawag nating lament, pagreklamo sa Diyos, bakit ito nangyari sa amin? So dito sa verse 9, sinabi dito kasama sa bahagi sa sinabi ni Joshua, ang sinasabi niya, at ano ang gagawin mo sa iyong dakilang pangalan? Parang kini-question niya pa ang Diyos. No? Parang sabi niya, kung mangyari, hinayaan mong mangyari ito sa amin, anong mangyari sa pangalan mo? Anong mangyari sa reputasyon mo? Ikaw ang nagdala sa amin dito at ikaw ang nagbigay sa amin ng tagumpay. Ano na lang sasabihin ng mga Kananeo na dinala lang sila doon sa Kanaan para patayin sila kasi hindi na sila kayang tulungan ng kanilang Diyos. So, ang implikasyon dito na ay yung pagkatalo ng Israel ay nagdulot ng kahihiyan at dishonor sa pangalan ng Panginoon. Kaya sinasabi ni Josue, ano ang gagawin mo ngayon sa iyong dakilang pangalan? Isa pa ay makikita natin dito na talagang nagbigay ng kahihiyan at dishonor sa Panginoon ay itong mababasa natin sa verse 15 na sinabi dito na ang kanilang ginawa is an outrageous or a disgraceful thing in Israel. So hindi lang sa Diyos, kundi it is an outrageous thing in Israel. So nakita natin na sin brings defeat. The sin of one profoundly affects the whole community. Sin dishonors God and invites His judgment. At ang pang-apat ay sin must be purged. Sin must be removed. Tanggalin ang kasalanan. Itong pagtanggal sa kasalanan sa Israel ay sa pamamagitan ng utos ng Panginoon na dalhin ang mga representante ng lipi, tapos yung angkan, tapos yung sambahayan, tapos yung head of the household. At napili nga si Akan na expose ang kanyang kasalanan. At ito ang precondition sa pag-purge o pagtanggal ng kasalanan. Nakita natin sa kwentong ito na ang tinatagong kasalanan, secret sin,
cannot remain ultimately hidden. Hindi maaring itago magpakailanman. Kung ang bayan ng Diyos ay seryoso sa kasalanan, then God will enable them to reveal concealed sin. So yun. Kung talagang seryoso tayo sa kasalanan, kung talagang pinapahalagahan natin ang pagkabanal ng Diyos, God will reveal to us the secret sin. Naalala ko noon, may siguro halos 20 taon na nagkaroon kami noon sa FCF ng daily prayer meetings. Hindi ko alam kung sinong kaalala nito, siguro si Ate Ising maalala niya ito. We had a daily prayer meeting for renewal. No? Malapit kami sa Panginoon, we confess our sins, we desire to be filled by the Holy Spirit, at we express our need of God. So, ilang linggo din yung nanalangin kami for renewal. At isa sa mga nangyari dahil doon ay in-expose ng Panginoon ang kasalanan ng isang leader. So, napakalungkot at nakapanghinang loob. Pero dahil doon na nanalangin at seryoso kami na gumawa ang Diyos sa aming gitna, ay in-expose niya ang kasalanan ng isang leader. Sinabi ng Panginoong Hesus sa Luke chapter 12, verse 2, "There is nothing concealed that will not be disclosed, or hidden that will not be made known." At dito din sa mga bilang, Numbers 32, verse 23, "But if you fail to do this, you will be sinning against the Lord, and you may be sure that your sin will find you out." So nakakatakot. Walang naitatago. At yun ang nakita natin, di ba, sa nangyari kay Ravi Zacarias. Maaring naitago niya ito nung buhay pa siya. Pero nung namatay na siya, pagkatapos ay na-expose yung kanyang kasalanan. So, dapat maging maingat tayo, maging careful tayo, na wala tayong tinatagong kasalanan. Kailangan ipalabas at i-confess sa Panginoon. Sinabi ni John White sa kanyang librong Golden Cow, sinabi niya, "It is not sin which destroys our witness. Presumably, because all fall into sin." So, hindi ang kasalanan daw, sabi niya, ang nakakasira sa ating testigo. But it is concealed and secret sin. Yung tinatago, yung sikretong kasalanan. Kaya siguro ito ang dahilan kung bakit parang mahina ang isang iglesia, parang wala ang Diyos sa komunidad na iyon, mahina spiritually. Siguro ito ay dahil hindi tayo willing to confess our sins. And yung kung mayroon mang kasalanan, ay we are indifferent to it. Wala tayong ginagawa. Hinayaan lamang natin ito. Now, tingnan natin na ang proseso sa pagtanggal ng kasalanan na iniakan ay may dalawang bagay, dalawang ginawa. Una ay confession. There is confession. So, sinabi dito ni Agan, "Totoo, ako ay nagkasala laban sa Panginoon at laban sa Israel." So from this confession, we learn about the psychology of sin. Paano nangyayari ang kasalanan? Paano pumapasok ang kasalanan sa isang tao? At una, sinabi dito, nakita ko, sabi niya, may nakita akong magandang balabal, gawa galing sa Babylonia. So, yun ang unang hakbang. Ito din ang kasalanan doon or ginawa ni Eva doon sa garden, sa Eden. At sinabi niya, nakita niya at maganda ito. So ito rin ang nangyari dito. Sin
comes through the eyes. Isang entry point ito sa kasalanan. At sinabi ng Panginoong Jesus, the eye is the lamp of the body. So, kung mahina ang light, so darkness, so kailangan buksan, kailangan single-minded ang isang tao tungkol sa mga bagay sa Diyos. Si John, nagsabi na isa sa mga bahagi ng pagkamundo or worldliness ay lust of the eyes. Kasama dito ang lust of the flesh and the pride of life. Pangalawa na mabasa natin dito ay sinabi niya, pagkatapos niya nakita, sinabi niya, ninanais ko ito. I coveted it. Okay? So, makita natin dito na ninanasan niya. Nakita niya and then he coveted it. And sinabi natin na itong covetousness ay galing sa puso. Hindi lang puso na damdamin, but puso na kasama ang kalooban. So Mark 7:21-23, basa natin dito na, for from within, out of the heart of man, comes evil thoughts and all kinds of sin. So this is the root of sin. Yung sa 10 utos, diba? Yung pang 10 utos ay covetousness. At it comes before every other sin. No, it comes before adultery, may covetousness doon. O yung pagnakaw, may covetousness doon. So, ito ang root, ang ugat ng kasalanan. Pangatlo, sabi niya, I took them. So, sabi ni Santiago sa James chapter 1 verse 15, after desire has conceived, it gives birth to sin. So, yun ang makikita natin parang proseso sa pagkasala. I saw, I coveted, I took them. So, yun ang una, confession. Pangalawa ay correction. At in this case, punishment is meted out. The punishment fits the crime. Parang masyadong sobra naman ito, di ba? Grabe, binato, sinunog, binaon, hindi lang si Akan, kundi ang kanyang mga ari-arian, ang kanyang buong pamilya. Kaya ang lugar na iyon ay tinawag na Valley of Achor. So there's a play of words there again. Achor, Akan, Akan, trouble. Achor din, Valley of Achor. So sin brings judgment. So hindi tayo dapat maging presumptuous ngayon and we take sin lightly. The only reason why God does not judge us immediately, kagaya ng ginawa niya kay Akan, ay yung kanyang habag sa atin. Siya ay nagbibigay sa atin ng chance, ng opportunity para magsisi at tumalikod sa ating kasalanan. Sinabi ni Peter sa 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. So, when sin strikes the community of God's people, kita natin ang epekto ng sin, ang consequence ng sin, at kung ano ang gagawin natin kung ito ay mangyari sa ating gitna. Defeat can be turned into victory if we take it to God. Yun ang ginawa ni Josue, dinala niya ang bagay na ito sa Diyos. Umiyak siya sa Panginoon. So let us cry to the Lord and seek His mercy. Let us confess our sins and seek God's forgiveness. Panghawakan natin itong sinabi ni John sa 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Gusto ko itong sinabi ng isang manunulat. Sabi niya, a failing in life does not make life a failure. So, lahat tayo ay magkasala at nagkasala. But it doesn't mean that life
is a failure. We can confess our sins. Kagaya ni David sa Psalm 51, sabi niya, restore us, O Lord. Forgive us and restore to me the joy of salvation. At ito ang maaari nating gawin. When sin occurs, let us confess our sins. Let us seek God's forgiveness. And let us be serious about sin. Because God is not pleased with it. Pero kung tayo ay magkasala, lumapit tayo sa Panginoon, hingiin natin ang kanyang kapatawaran, hingiin natin ang kanyang pagkalinis sapagkat sa dugo ng ating Panginoon Jesus, because of His death and resurrection, we have been forgiven of our sins and we are reconciled to God. Amen.